Pagbabalik ng parusang bitay para sa kasong plunder o pandarambong, isinusulong ng ilang mababatas kasunod na investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ang pangungurap daw kasi hindi isang simpleng krimen. Sagot naman ng Malacanang, dapat pag-aralang mabuti. Ang detalye sa report ni Clazel Cordelia. Renta sa bahay, gastos sa kuryente, pagkain at mga gamot ng kanyang mga magulang na senior citizen. Lahat ng yan hinuhugot ni Rafael sa kanyang kita bilang delivery rider. Kaya sa tuwing bumabaha, gutom ang inaabot ng kanyang pamilya. Minsan hindi ka makabiyahe kasi nga sobrang baha yung mga daanan. Tapos may posibilidad na masira din yung motor pagka nilusong sa baha. Ano pong ibig sabihin para sa inyo kapag hindi kayo nakakabiyahe? Walang kita. Walang income, ganun. Nakakagalit, sabi ng negosyante na si Shirley, natigil operasyon ang karinderya sa tuwing nalulubog sa baha. Yung may-ari ng inupahan namin, nagagalit sa amin. Kasi nga hindi kami nakakabayad kasi yun nga. Dahil nga kulang-kulang yung kita namin. Tapos yun, kapag may baha-baha, sarado ilang araw. May anak po ba kayo? Meron. Ano pong epekto nun sa pag-aaral nila? Yun, hindi ka makakabayad ng tuition. Sa harap ng investigasyon sa bilyon-bilyon piso umanong korupsyon sa mga proyekto kontra baha na kinasasangkutan umano ng ilang kontraktor at opisyal ng gobyerno, itinutulak ang muling pagpapatupad ng parusang kamatayan. Si Senator Bato de la Rosa, isinusulong ang death penalty para sa kasong plunder o pandarambong. Ang pangungurap daw kasi hindi isang simpleng krimen, kung hindi pagiging gahaman kapalit ng pagdurusa ng nakararami. Si Senator Erwin Tulfo, inihain ang panukalang batas na layong doblehin ang sintensya ng mga opisyal at kawani ng gobyerno na mapatutunayang nangurap sa kaba ng bayan. Mula 6 hanggang 15 taon, target itaas hanggang 30 taon ang kulong sa mga sangkot sa katiwalian. Ang paglilingkod daw kasi sa taong bayan dapat ginagawa ng tapat at may integridad. Ano kaya ang say ng ating mga kababayan? Kapag may nahatulan ng kamatayan, so hindi nagagayahin ng iba. Deserve naman nila nagnanakaw sila Pag napatunayan, i-line up na kagad sa sa bitay para mabuwasan sila, ang dami nila Hindi ka naawa? Hindi. Ba't naawa pa sila sa atin? Hindi naman, di ba? Depende sa kagaya nung 1,000,000 lang, huwag mo nang bitayin yun. Ano na lang, putulan na lang pa kamay. Sabi ng Malacanang, ang panukalang parusang kamatayan, kailangan munang pag-aralang mabuti. Dapat daw kasi masigurong mahusay na umiiral ang justice system. Dapat pong aralin to dahil hindi lamang po ito bigla-biglang sinasabi na dapat nandiyan ang death penalty. Inaaral mabuti dahil po dapat malinis, mabuti, maging maayos. Itong tinatawag nating 5 pillars of criminal or justice system rather. 5 pillars of justice system. Dapat mawala sa impluwensya ng mga Pilipino yung mga nakaraang pangyayari kung saan may nag-admit na sila ay sanay gumawa ng intriga at magplanta ng ebidensya. Paano kung ang inosente? Una nang iginiit ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, hindi sagot ang kamatayan sa katiwalian. Ang kailangan, reforma sa hostisya, pagprotekta sa may hirap at pagpapanagot sa tunay na may sala. Clazel Cordelia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.